Yung ba si Peter, yan ako nyo na Lisa, kabawa na bitaw mga doon na infallible ko, I am the successor of Christ, the head of the visible head of the church. Such office, wala mo exist aning na time, gipasabot umahin ni Peter, sa unsay iyang nadawat, dili kay tungod lang kay infallible ko, mo na, di mo pwede mga question. So anyway, mo na, wala na siya mag-exist at that time. He has to justify and explain kung anong gibuhaton niya. Thank you, may gabi. Okay, salamat Brother Ray. Anya kumangyod ang negative side sa iyang rebuttal. Nya arita sa 3 minutes 3 questions sa Brother Ray, no? Nya sunod tubag dayon sa affirmative. Unahan na to ang negative sa pagpungutan, hangad to sa affirmative. Sugdan ka na dayon. Ako muna na? Oh. Kiling 3 questions. 3 questions. Pwede mo rin sa tigla. Okay. But naman, wala na akong pangutan na, kiling, tinungod ba itong akong unang argument na kiling, prior to Vatican I, wala pa yung clear determining factor na infallible statement pa na or dealing infallible statement ang teaching sa Pope. If so, how do we determine? Thank you. Duhanan na siya. Thank you. Okay. Ato lang ito ipon sa Brother Ray, no? Pero ang akong ikapambit to ba na pungutan ng Brother Ray nga prior to Vatican II, no? Sumasa yung papayan, wala may kining clear determining factor, no? Kining sa infallibility. Kaya sa akong rebuttals kang ako kinisiyang kitandog, ako kinibaliko ng akong tubag, no? Akong gipahayag niya nga although dili mo na specific, no? Prior to Vatican I, sa Vatican I nahimo ka ng very specific, so mo ka na siya purpose sa definition to make definite, no? Pero kung ato ka nang iatrasibo ka ng mga prinsipyo sa Vatican I, katong mga nag-unang nga mga pamahayag sa Papa, ang pumutana lang kung nasuod ba yan ang tulog ka mga kondisyon nga gilatid sa First Vatican Council. Kung tulog ka kondisyon, mao nga kung sa Papa nanudlo ba isip o ginamit ang iyang katungod o otoridad isip lamang panguo, o ikaduha kung ang iyang panudlo labot ba sa faith and morals, o ikatulog kung ang mga panudlo iyang ang gipadawat sa tibuok kalibutan. Kung nasuod nga ng tulog ka kondisyon, na naingon na to, ang statement sa nagunang Santo Papa na covered sa sphere of infallibility. Although ang Santo Papa sa nagunang panahon prior to the First Vatican Council, wala silang explicitly claim, no? Kaya nang wala silang gamit ng terminong infallible, but they were in fact infallible. So mo na siya Brother Ray na itong tubag sa iyong pagkakita. Next question. Kining, mo agree ba, tinawad ba na yung Bagramon, o nasayo lang tinanong ko na ang condition sa i-establish sa Vatican I, katong tulo ang condition, somehow ni-contradict sa Matthew chapter 16 verse 19. Whatsoever man, dili man lang faith and morals, ex cathedra, kundi whatsoever thou shalt bound, whatsoever thou shalt loose. So, mura mag-general, dili naman kay tulo lang ka condition. Thank you. Salamat Brother Ray, no? Well, what regards the interpretation of the word whatsoever, bisan unsa, nga imong dili silutan, dili mo to sa langit, ang ining doctrina sa infallibility may specify, no? Mahitungod lamang sa faith and morals. O consistent ka na siya sa gipamulo ni Kristo nga bisan unsa. Kaya kanang word nga bisan unsa, ingon ni Kristo sa San Mateo 16:18, nag-ingon sa niya sa San Mateo 18:18, kinahanglan nga pag-sabton ka na within the context of the mission nga gihatag ni Kristo ngadto sa mga apostoles. Ipadaan ni Kristo mga apostoles ngadto sa kalibutan, dili pagtudlo sa mathematics, dili pagtudlo sa siyensya, dili pagtudlo mahitungod sa political government, kundi mahitungod sa kaluwasan. So kanang bisan unsa, kasabot ya it is spiritual power, no, regarding faith and morals. So alang kana Brother Ray, consistent, no, ang ining limitation nga giset sa Vatican regarding faith and morals, dili mahitungod sa ubang mga mga. Last question. Thank you. Kiling, kuan ba, kay Matthew, Bagramon, tinawad ba ning Matthew chapter 16 o chapter 18, na kining whatsoever bound and loose, dili lang ni kang Peter, kung dili sa tanan ng mga apostoles. Thank you. Okay, salamat Brother Ray, no? Si Brother Ray may tandog siya sa San Mateo 16:18 nga gihatag ni si Kristo mingon ngadto ni Pedro. Bisan unsa nga imong kapuson sa yuta, kapuson sa langit, imong dili tugot ni siyo tay tugot usab sa langit. Siya sa niya sa samang higayon giikutlo usab o gisulti usab kana ni Kristo ngadto sa napulog duha ka mga apostoles kauban ni Pedro. Well, ang pagkapuong Brother Ray managsama, pero makita nato kung atong tanawon sa context dunay kalainan. Sa San Mateo 16:18, gisulti ni Kristo maong mga puong ngadto sa mga apostoles kauban ni Pedro as a collegial body. Pero sa San Mateo 16:18, gisulti kini ni Kristo ngadto ni Pedro laman. Sa to pa si Pedro makahimo nga siyara, pero mga apostoles kinahanglan silang tanan kauban ni Pedro as a
collegial body, no? Sa pagkakaroon mo na siyang pattern sa gitawag na to og kining council, no? The council which is always approved by the Pope and together with the Pope, never separate from the Pope. So Brother Ray mo na siyang atong tubag sa inyo. Okay. Salamat Brother Ramon. Nya humanagid ang 3 ka minutos sa pangutana. Nya ari na po sa affirmative po na pangutana, no? Ngadto sa negative side 3 ka minutos Brother Ramon. Salamat kayo niya. Ang una na kong pangutana kay si Brother Ray ganiya miingon siya nga di man si Pedro Ray ginagan sa mga yawi sa mga sa langit. Ang ubang mga apostoles na kadawat na sa mga yawi, no? Munang mangutana ko ni Brother Ray, doon na ay mabasa sa Biblia nga doon ay laing apostol gawas ni Pedro nga gihatagan usab sa mga yawi sa gingeriya sa langit gawas ni Pedro. Sa Biblia, awa di kayo mabasa nga specifically apostoles sa gitagaan o Yahweh sa ginarian si Apostol Pedro Ragil. Pero ang guarantee sa Yahweh nga matutasa sa Catholic Apologist nga bounding and loosing kuno nga mo identity sa infallibility dili lang sa Pedro kundi para sa tanan. So whether si Pedro na Yahweh pero sa privilege na apil ang mga apostoles. Thank you. Next question. Salamat Brother Ray niya. Ang ikaduha na kong pangutana kay sa atong lagdagon di man ta kining tulog pangutana ihatag mo ta ni series sa tubang gawas nga walay follow up, no, sa sunod ng pangutana. Ini mo okay lang ko na ang atong hindi ko yun no. Ikaduha na kong pangutana Brother Ray, no, tingali directly related sa unang pangutana. Nga mo yun kabang ang iglesia nga gisultan ni San Pablo mo kaligi o patukuran sa kamatuoran sa 1 Timoteo 3:15. Maura sa mga iglesia ng ituko ni Kristo. Kaya hindi pasaligan na bisa ng ganahan sa hadis, dili makabuntog nini. Yes, sa Matthew 16:18. Pero malinaw sa ato discussion wala ko karpan pero tinawag na siya the same church. Okay, salamat, no? Salamat sa inyo tubal, bisag maingon kang muragway labot. Ako na ni-state karong taon kung anong dunay nilabot sa itong tema. Last question. Katulad akong pangutana kay ako naman yung gibutan dito rin, no? So dili na inong follow up kay ano naman niya akong una-una nga akong pangutana niya nimo. Kaya lang sa mga baptist, ang bugtong dili masayop mo man ang Biblia. Kung sa walay tradisyon o iglesia nga dili masayop, ang pangutana mao nga sa unsa ang paagihan ang matuod ni iglesia mahimo masayop. Apan sa samang higayon siya matawag nga haligi patukuranan sa kamatuoran o dili mahimong kawan katong pasalig ni Kristo nga bisan ang ganahan sa Hades, dili makabuntog niini nga sa ato pa sa iyang iglesia. Ato ba na ang church ko sa Bible kanang nasa Matthew chapter 16 doon na siya two distinction, the spiritual and the local church, the visible local church. The spiritual is the universal body composed of Jew and Gentile na nasa 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 13. Ang local church mo na siya ang describe as plural churches of Ephesus, churches of kining mga nakalain lugar sa Asia, no? Unya, ang kanang church, local churches, mo na dunay tendency nga masayop sama sa 1 Corinthians chapter 1 verse number 8 to 13. Nasa isipyat natin, nasa division. Church of Ephesus, Revelation chapter 2, chapter 3, nabasa na ba niya ng mga churches na nibiya sa ilahang unang gugma, Church of Smyrna, na mga local churches, kasi tinuod nga mga apostate, pero ang mga local churches na siya, pero ang one universal body of Christ, which is spiritual, one for all and all for one nga body, mo na siya ang spiritual body nga diligid masayo, blameless in the sight of God, na mo na sa Ephesians chapter 5. Thank you. Okay, thank you Brother Ray. Nya kuman na itong tulo ka sunod-sunod ka pangutana. Ari na ta sa closing statement. Ato na hatag istoryo o tulo-tulo, no? Kay wala kita time. Ato na ang negative side. 3 minutes Brother Ray. Thank you. Sa akong pagtuon, I am not boastful enough to say I have come to a conclusion sa akong pagtuon. I am still learning as a young student. Pero small na as of now, nagkan pa kong mga kuan kabahin ining mga confusions, kabahin ining infallibility of the Pope, no? Wala nga kining unas tanan na lagi, it is a redundant. Kaya naman, sa Holy Spirit God, no ay giving a teacher in behalf of Christ in my name. That is the Holy Spirit, not Peter. And then, ang Holy Spirit mutudlo sa tanan, will teach you sa tanang mga apostoles o mga sa magtutudlo sa mga believers. 1 Corinthians chapter 2 verse number 10 o verse number 13. Whereas si Peter, the Pope, is only one person. Hindi man na
kung atong sabton ko ng Roman Catholic doctrine nga tutuan ra sa apostoles ang Pope, kanya ang Pope pwede magtudlo sa mga tao. Di mo na mao. Kay sa Biblia, the Spirit will magtudlo. Dili channel ba? Dili channel. And then secondly, the ono sabdan, kining mo nga ningon ko confused kay na-confuse ko kay kining kung akong dawato ni siya na nga ang statement sa Pope infallible under three conditions, it violates Matthew chapter 16-19 or whatsoever. And then start sa Pentecost, pero si Paul wala man gi-recognize ang iyang infallibility sa Acts chapter 11 verse 1 and 2. I-question man niya sa mga believers sa Acts chapter 11 verse 1 and 2. So muna nga really it's either it's there na wala maili or wala lang gid pila. Muna siya duha ka possible answer ani nga kini-question na. So muna nga with this I hope na nakasabot sa mga listeners na to nga anong na mga non-Catholics nga somehow dili more na sila mga few objections sa bahay ni ini because really it's not a very simple subject to tackle. Kanya 1 hour is not enough to discuss the whole issue. Thank you. Salamat sa Brother Ray sa imuhang katapusan nga closing statement niya paghatag sa affirmative side ang iyang closing statement 3 minutes tungkol karon Brother Mo. Salamat kay Brother Adam, yung salamat kay Tony Bagray. O sa akong katapusang barog ni mong tema nga diskutan karon. Akong sundan katong diskutan ni Bagray no sa buhat kapitulo 11 bersikulo 1 2. Alang kaniya nga wala gi-recognize otoridad ni Pedro tungod kay minalis siya. Well, the fact nga dunay may supol sa otoridad ni Pedro, dili ka na siya argumento na si Pedro wala otoridad. Kaya nakita na to sa sinudanan doon naman dito yung mga Kristiyano dito sa Jerusalem. Wala pa sila makasabot, labi na ito mga Jewish converts. No? Alam kanila, ang katawhan sa Diyos na langkob lang ihapon sa mga Jews. O pinaagi ni Pedro, gidawat ng mga hintil, isip mga sakop sa Iglesia. And this controversy was finally settled in the Council of Jerusalem. Sa buhat kapitulo 15, o makita na ito nga niyong biyo na si Pedro din mo yung may barog. Human sa taas ka lang tugi, si Pedro may barog. Hindi human sa pag-diskurso ni Pedro, kanaw ni siyang hukom, ang tibuok nga kining katiguman na ilong si Santiago, may aprobar o midason siya sa sulti ni Pedro. So mo nang isang exercise of authority. Kanya kung si Pedro dili pa posible pa siya masayop, may mo yapon siyang malisyon na tutungura. Kaya kung pareha na tayo nga puros mga sayop, sa may katungod ni mas pagtudlo na ko. Pero nito ni Gayuna, the issue regarding whether kining Gentile converts to be circumcised or not was finally closed. No? Kaya mo nang sa atong panahon karon, dili na ito ikinahanglan na ito diyon katong mga magabig na ito sa pagka-Kristiyano. So, kana siya was finally settled once and for all na itong council sa Jerusalem. So, kana siya isang exercise of authority. Balik ko na ito nga no less than infallible authority ang mo pudlo sa tanang mga panagkabangi. Kunya, kining may tungod sa whatsoever, ako naman itong ditubag sa mga question ng Grace ni Padre o hindi na kinanglan subiyo na ako na itong tubag o may tungod sa not confined to faith and morals, well, ako itong giingon nga ang mga apostolos kipadaan ni Kristo na ito sa kalibutan aron pagtudlo may tungod sa doktrina sa kaluwasan o nga na usab na confined ang sphere sa infallibility. Sa akong pagpangutanan ni Padre nga mo kining doon na baylayang apostol na gawas ni Pedro ng kadawat sa mga Yahweh kaya mamana siyang iyang di-allege no, sa iyang prior statement. Si Pedro, salamat kung may itubag siyang huwa pero matod niya masabot na siya kay mauraman to na ihatagan sa sulit sa pagtapos o paghubad. Pero ako ka nang pasabot nga doon ay kalainan no? Kaya mga apostoles kadawat sa mga gahom isip i-collegial body pero si Pedro ihatagan sa mga gahom nga siya, makahimo siya sa siya ra o mo ka na siya ang otoridad sa mga Yahweh. Hindi mahitabo nga doon ay tagan sa kanyang Yahweh. Because that will lead to confusion. There are so many heads. Mo hatod ka na nga sa inyong kagubot ng kabulian. Alright, nagkasalamat. Sakto kayo Badamon ang imuhang 3 minutos sa imuhang closing statement. Yung mag-iksunan wa, nagit panahon, sakto kayo itong oras. Niya, sa tiyari sunod, kung magkasayo-sayo pagyunta, ang usa ka oras ato yung consume, no? Pero at least lang tag 2 at least 2 ka minutos sa tunad sa kada 5 minutes nga closing statement. So, salamat kayo sa affirmative side, Brother Ramon Gitamundok sa Catholic Faith Defenders
Of course, atong igsuon nga mo ikatbang negative sign mga si Brother Ray sa Baptist niya atong mga igsunan nga nagpaminaw sayod ko nga doon ang widagan nga mga kini ang reaction niya tingali sunod karong Bernice pohon pwede yung makatawag o bisan og mapohon kay sa programa ni Brother Sof Fernandez makapangunta na mahitungod ubahin sa ilang gisgutan karon mahitungod sa infallibility of the Pope nga gibarugan yun sa mga Katoliko nga kining maong pagpunudlo sa Santa Iglesia kalabot sa tuluan ug sa kamatasan dili masayo pa siya. Maigso hinawunta nga kining mga gihimo nga dialogo makapalikon kini sa atong pagtuo ug labi na gyud nga ato kini maubad sa tag sa kinabuhi. Mayong gabi niya atong ibalik ni Sister Yoli. Salamat Brother Adam, nga wala mong gitay ikong panahon na lang pasalamat of course ng atong mga listeners, itong mga texters, ikaw na itong National President Brother Ramon, niya po si Brother Ray Batikin, niya po si Brother Alvin Gitamundo, si Brother Jeffrey Cayusa o si Brother Adam Ampia. Atong tapusan sa kapag-ampo o ba ni Brother Adam? Sa ngalan samahan, anak ug Espiritu Santo. Amen. Lamit na mga mas, salamat Dios mining kay gayunon yung gitay kanamo. Sa mga igsoon, Brother Mon, Brother Ray, Brother Alvin, mga Gratos, Brother Jeffrey, of course, Sister Yoli, sa atong mga igsoon tanan nga nagauban, nagasunod nga atong turmanon. Salamat kayo sa inyong paminaw o sa sunod ngayon. Magkita ta magdaygo na itong Ginoo o advance Merry Christmas and Happy New Year, Sister Yoli, sa tanan. Sa ngalan samahan sa anak, Espiritu Santo. Amen. Salamat o God bless us all. Mayuli. Ura sa DYRF Radio Farza ala Shaki Kenji, time check by Kia Motors. May tuon, kumusta? May gabi ka na itong tanan. Welcome ning atong sa katak nga tulumanon, katinawan sa pagtuong Katoliko sa gihapon. At inyong ubos nga lagad kanginan, Sister Yoli Rapana, makikuban usab. Anyway, Wednesday man ron, uliya na datay gamay pag-ambitay, pinag-ambitay, no? Gamay dialogue, gubal sa itong National President, si Brother Ramon Gitamundo, o ni Brad Ray Batikin, no? O sa again, ba ito ni sa Baptist, sa Baptist, no? Ngayon, lang sa i-welcome si Brother Ramon, Brother Ramon, may gabi. Mayong gabi kayo mo Sister Yoli, mag-ibisag ko ni Brother Adam, ni Brad Jeffrey. o ni Brad Ray nga itong bisita kayo. Welcome, Brother Ramon. Yes, welcome si Brother Ray Batikin. Brother Ray, mayong gabi. May gabi Sister Yoli, may gabi Brad Ramon, si Brad Adam Ampere, Brad Jeffrey, may gabi isad. Kung sa tumasok kina sa paminaw, niya ako na akong salamat nga sa makausa, inyo kong gitagagi gayon, nga makapambit sa tulumanon ninyo sa katinawan sa pagtuong Katoliko, dili sa Diwaya. Salamat. Welcome, Brother Ray. Yes, welcome si Brother Adam. Brother Adam, mayong gabi. Mayong gabi mo Sister Yoli, at ni Brother Jeffrey nga atong kameraman karon Sister Yoli, Brother Ray o si Brother Mon. Of course, si Brother Chantantan, Brother Sof Fernandez, at mag-igsunan nga mag-iunos, pagsubay ini atong sa katakpan tulumanon, ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Welcome. Welcome, Brother Adam. Unya, ato ni sudan sa pag-ampo ba ni Brother Ramon. Dengan sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Amo lagi tulungan sa mga Ginoo sa mga grasya nga mga dawat sa mga lawa. Amo nga Ginoo presensya. Asan bagay mag-uon sa imong pulong giluay. Ikaw magapatiliwa ka namo. Ato mo patunay namo ang kalinong husay o kay usa nga imong giampo. Mahitabo diya sa imong mga magtudo. Ini amo gisungay ko nimo sa ngalan ni Kristo ang Ginoo. Amen. Amen. Alang sumahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. May gabi pag-usap ni atong ihatag ni Brother Adam ang ato ang moderator, ni ato ang dialogo, no, sa duha ka habig, no, sa Brother Ramon to ang representative sa Catholic State Defender. Niya po ang ato isang sa kabaptis si Brother Ray Batikin. Dahil salamat Sister Yoli, ang ilang tema karon pamatuan sa affirmative ni Brother Ramon Gitamundok ang may tungod sa pagka infallible or infallibility of the Pope, no? Niya ang modinay nini of course ang negatibo nga mao ang ato igsoon si Brother Ray sa Baptist. Adunay 7 ka minutos alang sa affirmative side opening statement. Kunya another 7 minutes sa negative side opening statement.
Maniana, adunay 5 minutos affirmative side rebuttal. Nya negative side rebuttal another 5 minutes. Nya negative side asks a series of 3 questions to the affirmative side. Then affirmative side answers the 3 questions in not more than 3 minutes. Then affirmative side asks 3 questions to the negative side. Then negative side answers the 3 questions in not more than 3 minutes. Maniana, negative side closing statement adunay 5 minutos. Na 5 minutos sa affirmative side sa closing statement. Unya kay murag dili ni pay itong time tingali itong adjustan ni Sister Yol kay murag 7 minutes man eh. Tingali alitas 3 minutes sa kining negative side sa kining closing statement ni Bedmon no. Kay aron matay ko atong time. Nya, ready na Sister Yol? Okay. Unya ato dayong hatag isang maglangan magigsunan at hatag ang kagayonan sa atong affirmative Brother Ramon Gitanmundo. Pero ito ka minuto mo? 7 minutos. Ito ka minuto, okay. May problema. Langga. Pero salamat kay Brother Adam. Salamat dito ni Sister Yulo ni Church Spring nga niya karon nga mo inihat ni kuha sa atong kamera no. O sa makausap akong salamatan si Brother Grace sa iya pagsalmo karon sa atong programa. O sa iya pagpadayon uban kanato nining suon nga pakigbidayan no. Ang tema nga mo istudan karon mao ang hitungod sa infallibility na to kung pagkadili masayo sa Papa sa Iglesia Katolika. Ang doktrina kalabot sa infallibility, ug labi ligid sa papal infallibility, usa sa mga wala kay masabti nga doktrina sa Iglesia Katolika. Usa nining una na akong barog nga akong tuyo mong pagpatinaw sa mga sayop nga pagsabot. Mahitungod ni nga doktrina pinagi sa pagsaysay kung unsay ipasabot nini ug unsay wala ipasabot nini. Ubos panudlo sa unang konsilyo o ikaduhang konsilyo Vatikano. Ang pagdili masayo sa Papa musibo sa mas dako nga luna diha sa pagpahayag sa kamatuoran sa Ebanghelyo o sa lintunganay nga Kristohanong mensahe batas kapanahunan. Ang pagkadili masayop sa Papa kabahin sa kinatibukan nga paggiya sa Espiritu Santo diha sa kinabuhi sa simbahan nga isaan ni Kristo sa iyang Panginoon. Mabasa na to sa 1 Kapitulo 14, 16, versikulo 26, nya Kapitulo 16, versikulo 13. Matod pa sa atong Ginoo, nga mangayo ako sa mahal gatagan kamo niyang laing malalaban ang Espiritu sa kamatuoran aron makikuban kaninyo hangtod sa katuran. Ang malalaban ang Espiritu Santo ay pada sa mga sakungan magtudlog magpahinumdum kaninyo sa tanan nga akong gisulti kaninyo. Apan inikabot sa Espiritu sa kamatuoran at tutulan kamo niya sa tibuok kamatuoran. Kining mga pulong nga gisulti ni Kristo unang ngadto sa mga apostoles nga mo iyang gipili aron magdaang ngadto sa kalibutan sa Dios nung pagpadayag aron nga ilang masangyaw ang iyang mensahe diha sa iyang kinitibukan ug sa walay sambog sa kasaypanan. Apan kining moong saad sa talagsaong panalipod, dili lamang kutubra sa panahon sa mga apostoles, kundi laki usab sa mosunod nga mga henerasyon sa mga magtotoo pinaagi sa ilang lehitimo nga mga panguo hangtod sa ikaduhang pagbalik ni Kristo. Nayag kini kay Jesus miingon man nga ang Espiritu Santo makiguban kaninyo hangtod sa kanturan. Sa pagtukod ni Kristo sa iyang iglesia, dunay usa taliwa sa napulog duha ka mga apostoles nga iyang gihatagan sa talagsaong katungod o katungdanan sa pagduma sa iyang panon. Ang hapsay nga pagtuon sa mga sinuwat sa buong tugon, magtudlo nga nato ang gipili ni Kristo nining mga buluhaton mao si Pedro. Diha sa Mateo 16:18 si Kristo miingon ngadto ni Simon kansa nga ning iyang giusab ngadto sa Pedro nga sa Aramaico Cephas ang kahulugan ni Pato. Matud ni Jesus, Simon anak ni Jonas, bulahan kagayon. Kay kining maong kamatuoran wala maabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, dili gihatag kanimo sa pangamahan nga tuwa sa langit. Kung sasukihan ko ikaw si Pedro, ibabaw ning bato, tukuron ko akong iglesia, ug bisan ang ganghaan sa Hades dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo mga yawi sa kingharian sa langit, ang imong idili dinhi sa yuta, idili dito sa langit, ug ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot sa dito sa langit. San Mateo 16:17 ngadto sa 19. Ang sigo nga pagpamalandong nining mabulukon ng mga pulong nga gilitok ni Jesus ngadto ni Pedro, muhatod ka nato nining pipila ka mga kamatuoran. Una nga taliwa sa lain-laing tubag mahitaw sa persona ni Kristo, si Pedro ang nakahatag sa sakto nga tubag. Ikaw mao Mesiyas ang anak sa Diyos nga buhi. Si Pedro may pakita sa ikawhanong kahuyang o sa iyang kagahay mosabot sa daghang higayon. Apan ining mahinungdanong pangutana kalabot sa punto sa doktrina mahitungod sa persona ni Kristo, si Pedro nakahatag sa dili masayod nga tubag. Ikaduha nga kini nahimo ni Pedro dili gumikan sa tawhanong kaalam, kundi dili kini talagsaong abang gikan sa kitasan. Kaya nga itong Ginoo miingon kining maong kamatuoran wala moabot gikan ni bisan kinsang tao, kundi gihatag kanimo sa akong amahan nga tuwa sa langit. Ikatulong nga si Kristo gayud ang magtutupod sa iyang iglesia o dili lain kay siya miingon pagatukuron ko ang akong iglesia.
Unya ikaw pat itahimutan sa Ginoo, iya kining tukuron. Diha ni Pedro, kaya nga itong Ginoo na mo, ikaw mo si Kifas, o sa ibabaw ng Kifas, pagatukuron ko ang akong iglesia. Unya ikalima, nga tungod kay ang napulong ni Jesus dili man mahitabo ng mapakyas. Busa sa iyang pag-ingon, bisan ang gaghaan sa Hades, o sa uwang hubad kamatayon, uwang hubad impyerno, dili makabuntog nini. Ato masabot nga ang matuod ng iglesia dili malumpag. Ang gitawag og indestructibility. Nga kini walay pagkahanaw o mapadayunon diha sa panahon. Gitawag perpetuity o dili mahitabo nga mahulog kini sa kasaypanan sa iyang pagsangyaw ngadto sa kalibutan sa makaluwas nga kamatuoran. Ug mao kana siyang gitawag na tug infallibility. Kung pananggit doon higayon nga matuod ng iglesia nalumpag, nahanaw o nahulog sa kasaypanan, mairihiya man o mga apostasiya nang dili malimot. Ang maganghaan sa disdi nagikan ang malaglagon nga gahom ug sayop ng mga pagtulunan o mga pagtalikod gikan sa matuod nga pagtuo midaog batok sa iglesia nga gitukod ni Kristo o sa ingon pahimong bakak sa saad ni Kristo. Ikaw no, mga taliwa sa napulog duha ka mga apostol si Pedro lamang ang gihatagan sa mga yawi sa ginharian sa langit. Kay Jesus miingon kaniya, ihatag ko kanimo, that is singular, ihatag ko kanimo mga yawi sa ginharian sa langit. Ang yawi nagsimbolo sa katungod o katunggalan ni Pedro isip primero ministro sa balay sa Dios ubos ni Kristo nga mong hari diha sa pagdumala sa katawhan sa Dios. Pinagi sa tulong hinungdanong misyon sa pagtudlo sa pagbalaan o sa pagpangulo. Unya si Jesus miingon ang imong idili sa yuta idili usab dito sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta itugot usab dito sa langit. Kini nagpasabot lamang sa katungod nga gihatag ni Jesus ngadto ni Pedro sa paghukom, labos tuluan sa pamalaod o sa pagsimba alang sa tibuok iglesia. Tungod kay ang langit dili man mahitabo nga moaprobar sa kasaypanan. Kung sa ato masabot na si Pedro sa iyang pagbuhat ini nga katungdanan, hatagan siya dalagsaong panalipod aron dili siya makapakanaog sa sayop nga panudlo, sa dili makatarunganon nga balaod o sa sayop nga paagi sa pagsimba. Kini nagpasabot sa pagkadili masayos. Kini mga pong gilitok ni Jesus o gipasuwat sa Espiritu Santo sa mga balang isuwat, mao ang usa sa nahimong binhi kining seed sa paglambo sa doktrina sa infallibility of God. Ang doktrina sa pagdadili masayop sa Papa gidipiner sa Santa Iglesia atol sa unang Konsilyo Vaticano ngadtong tuig 1870 sa dokumento nga naguluhan nga Pastor Eternos. Ini mao dokumento misaysay sa mga kondisyon nga ang infallibility magamit. Ang dokumento mideklarar nga sa Papa dili masayop kung siya musulti ex cathedra sa ato pa siya manudlo isip magbalantay o magtutudlo sa nang mga Kristohanon. Kini nagpasabot pa ng Papa mo gamit sa iyang pagkadili masayop, kinahanglan ni iya kining himuon sa formal nga paagi, uban ang dayag nga intensyon sa pagpadawat ngadto sa tanang magtutuo sa kamatuoran nga iyang gipahayag. Dugang pa ang Pastor Eternos milatid sa matang sa panudlo sa simbahan nga nasakop ubos sa infallibility. O kini mahitungod sa mga doktrina labot sa faith and morals, tuluan ug moralidad na kinahanglan paghugdan sa tibuok simbahan. Okay. Salamat, Vernon. Sakto yun. Di good kayo niyang 15 minutos, no? O niya itong paminahon sab. Yes, Brad Adam? Sunod. Okay. Brad Ray? Salamat o mayroong gabi ka na itong tanan. To avoid, maayong gabi sa rin sa mga nagsukit paminaw. To avoid misrepresentation, before ko mo start sa akong pagsupak, mohatag sa ako sa quotation sa paragraph 891 sa Catechism of the Catholic Church. Number 891, the Roman Pontiff enjoys the infallibility in virtue of his office when, as supreme pastor and teacher of all the faithful who confirm his brethren in the faith, he proclaims by a definitive act a doctrine pertaining to faith or morals. This infallibility extends as far as the deposit of the divine revelation itself na nasa paragraph 891, no? Na mo na siya isabot na ang Roman Pontiff na siya enjoy siya of infallibility sa iyang office o niya as a supreme pastor and teacher of all the faithful niya when he proclaims by a definitive doctrine pertaining to faith or morals, so politics, science, economics, or other personal issues na dili relation sa faith and morals, dili applicable ang infallibility sa Pope. And then, to elaborate my point, na ako lang basahon diri ni Alan Schreck, sa well-known author sa Catholic faith, na matod pa din kining
The Catholic Church has established some rigorous conditions to determine what can be considered an infallible statement of a pope. The First Council of Vatican was the first ecumenical council to formally define what Catholic believes about the infallibility of the pope, even as ato na lang kumanan nga laktor na ko nga sa konsilyo dimension dire tulog ka conditions to determine whether the statement of a pope is infallible. Number one, the pope must be speaking ex cathedra, that is from the chair of Peter, which means that in his position as a chief teacher and shepherd of the Catholic Christians. Number two, the Pope must clearly define the doctrine as being truth of faith. Number three, it must be a doctrine concerning of faith and morals. Now, muna siya sakto nga pag tudlo gyud sa Katoliko nga simbahan kabahin ini nga doktrina. Akong unang supat, in fact, sitar ni Brother Ramon ganina ang John chapter 16, verse number John chapter 16, verse number 16 to 17. Matthew. Ang John chapter 16, verse 16 to 17. Nga lagi, ang amahan magpadala og lain nga magtutudlo, another comforter or a comforter, nga may magtudlo kaninyo sa tanang mga butang mapahinomdom. No? And I will pray the Father, and He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Number one, the doctrine of infallibility of the Pope, our objection is that it is a superfluous, no? It is redundant to the office of the Holy Spirit. Kaya mo man gini ang designated ni Kristo nga nigdiya niya, ang giampo sa amahan ang Holy Spirit, may mupuli sa iyang to continue on the apostles nga matod palagi, na He will abide with you forever. Kanya sa verse 26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things, and bring all things to remembrance whatsoever I have said unto you. That is the Holy Spirit. So, doon yung Holy Spirit, naganapag yung Supreme Pontiff, na may mutudlo, that is already a superfluity sa kinini ang office. Duha na ang magtutudlo. And then, second objection is that wala clear determining factor kung ang infallible state o kung ang gisulti sa Pope, infallible ba or dili, prior to the First Vatican Council. Really, the Church would contend that it already exists, nga doon na infallible statement or the office of infallibility is already there. Pero, before the First Council, wala pa clear determining factor. Mag-isod determine kung katong gisulti ni Honorius, katong gisulti ni or kisa pa itong mga Pope in the past, before the First Council, is kining infallible or not. Kaya nga naman, matod palagyan niya akong gibasa dire sa libro, the Catholic Church has established some rigorous conditions to determine what can be considered an infallible statement of a Pope. The First Vatican Council in ang determining factor naroon nagsugod sa Vatican Council. Pero sa prior magbasa ba sa mga gipasuwat nilang origins, gipasuwat nilang mga Pope kaniyato, mga Church Fathers, pero di pa ka-determine kung kato ex cathedra ba to or dili, infallible ba to or dili. Kailan naman kining tulong nga kondisyon nagsugod raman niya determine sa First Council. So wala man siya prior to sa First Council kay dito raman niya na-establish. And then secondly, si Peter, kung imong tanawon sa Bible, I am very much confused kung kanos ang nagsugod yun na. It's either nagsugod ang infallibility teaching or wa yun nagsugod. Kung nagsugod, it begs the question, kanos ang nagsugod? Nagsugod ba pagsulti ni Kristo sa Matthew chapter 16 verse 18 to 19, di ba nagsugod ang doctrine of infallibility? Or wa magsugod diha, kanos aman? And then, kung nagsugod diha, sa lahot ko sa verse ilan lang si Peter o Satan, kay ni-teach mo si Kristo about the gospel. What is the gospel? That He must suffer and die and rise again the third day. Pero ang gingon ni Peter, na di yung tayo mahitabo. Sayok si Peter, in matters of faith. Kay this is faith, this is doctrine. Yes, Christ must suffer, died, and rose again the third day. Na sa preceding verse sa Matthew chapter 16. Maato siya sa Pharisees, when He must suffer
and died and rose again the third day. Isulti na niya sa verse number 21. O niya, naingon din si Peter sa verse 22, then Peter took him and began to rebuke him, saying, Be it far from thee, O Lord, this shall be not be unto thee. Yan naingon si Christ sa verse 23 nga, Satanas, palayo ka na ko. So when did it begin? Kay si Peter ato, nasayop siya ato in matter of faith. O niya, in matters of moral, nasayop sa si Peter sa Galatians chapter 2. Kay ni murag naman ko siya ikuan gibadlong kasi ni Apostle Paul sa Galatians. So muna ang magkatunan nga ako, this is my objection because number one, walay clear definitive kanos ang nagsugod. Unya, this is already a super redundant sa office sa Holy Spirit kay mag-isaad ni Kristo sa mga magtutunan. Salamat. Okay, salamat Brother Ray sa imuhang 7 minutos nga negative statement niya. Ato rin yatag ang 5 minutes rebuttal, ito di Brother Ramon, 5 minutes lang Brother, natasugan ka tayo. Bueno, salamat kayo, Brother Adam. Salamat sa ganito, Brother Ray, sa iyong opening statement. Sa akong kaduhang barog, akong tagdon, no, kato mga issue nga i-raise ni Brother Ray sa iyong objection regarding the doctrine of the infallibility of the Pope, no? Unang, salamat ko ni Brother Ray sa iyang pagbasa gikan sa mga Catholic sources, kunagin ng Catechism of the Catholic Church, sa iyang definition regarding sa infallibility, sa iyang pagbasa gikan sa usa ka standard nga apologetics sa libro nga sinuwat ni Alan Streck. Do iyan ang gikutlo aron sa ining palikon sa Sembruganan. Matod niya nga the Catholic Church has established rigorous condition diha sa Vatican I. Niya si Brother Mikutlo sa Juan 14:16-26 nga iyan ang gitandog, no, kung na siya teksto ang misitaric niya to demonstrate the overall infallibility of the Church. Kaya yung Espiritu Santo bisa ni Kristo ngadto sa iyang simbahan may magtudlo kaniya sa kamahuran. Kapanalang ni Brother Ray, kung dunay Santo Papa niya napay Espiritu Santo, maingon na ito nga murag redundant na. Kay ang Espiritu Santo may matudlo. Well, alang ka na po, there is no redundancy in this regard. No? Kaya ang Espiritu Santo tinuod mo ay tinugdan sa mga kamatuuran, unang gitawag na itong absolute teacher. Apan ang Espiritu Santo sa iyong pagtudlo sa katawhan, migamit sa siya buhi ng magtutudlo. Pananglit, mabasa na ito diha sa buhat kapitulo 29:30. Nga doon ay usap yun kung nagbasa sa kasulatan, sa kasabot ini, yung Espiritu Santo nagkakita sa mga ginuko. Pero ang Espiritu Santo wala direkta motudlo sa mga ginuko. Kung dili iyang ikuha sa Filipi, kausa ka panguho sa iglesia. Kung si Filipi mo ay nangutana sino kung nakasabot ka ba sa imong libasa, o ang ginuko mito ba, usawa na ko pagsabot ni gawas kung dunay motudlo ako. So doon ang living teacher, gamit ang Espiritu Santo, and there is no contradiction between a living teacher as instrument of the Holy Spirit. Mausad ka na siya nga the absolute source of infallibility is the Holy Spirit. The organ of the Holy Spirit is the Pope. Kung yung mato ni Brother Ray, there is no clear determining factor of infallible statement prior to Vatican I. Pero mo makinig siya ang gitawag na ito development of doctrine. Nga ang mga doktrina latas panahon magkaanam siya ka-definite. Pananglit nga prior to the Council of Nicaea, wala pa siya formal definition may tungod sa Trinity. No? O nahimong precise ang mga terminologies nga di ganin nato mapasa sa Biblia ang word Trinity, word from substance, o kana siya gigamit sa simbahan. Ikuha niya gikan sa filosofiya aron paghimong klaro sa iyang panudlo. Mao sa diha sa Vatican I, gihimong gidefine sa tubag it makes more definite, no, regarding the sphere or the conditions for infallible teaching. So prior to Vatican I, kung atong i-apply, no, ang atrasibo, no, ang teaching sa Vatican I nito sa unang pamahig sa Santo Papa, ang pangutana niya na ato lang susihon, no, kung sa unang mga Santo Papa ang ilang pamahayag, nasuod ba niya ng tulo ka kondisyon sa infallibility nga gilatid sa First Vatican Council. Una nga ang Santo Papa nanudlo isip mo sumusunod ni Pedro ginamit ang iyang labong katungdanan, isip labong magtutudlo o magbalantay sa tibuok kanon. Ikaduha ko ang maong panudlo, kalabot ba sa doktrina, labot sa faith and morals. Ug ikatulo, kung ang maong panudlo gidayag bang ipadawas sa Santo Papa sa tanang mga Kristohano. So kung naana, then it is covered, no, in the infallibility. Niyang pangutan ni Brother Ray, when did Peter start assuming infallibility? Well, Peter, may answer to this regard, no, is that Peter assumed infallibility, the prerogative, the gift, no, granted to him, promised to him by Christ in Matthew 16:18-19, atol sa Pentecostes. Kaya nikunsan ng Espiritu Santo, o biha si Pedro may barog na nagwali siya nitong mayuna, samtang yung mga kauban ng mga apostoles na minaw sa uban kaniya. Kung may tungkol sa San Mateo 16:23, alam ka na kung dili kini siya argument in infallibility. Tungkol kay una,
nga niining panahon na ako man si Kristo. So with Christ's presence, Peter did not yet assume the role of kining supreme leader, visible head of the church. Kaya ang katungdanan ni Pedro iyang kining gisumer diha na sa pagsaka ni Kristo ngadto sa langit. Ug iyang gigamit ko mga yawi nga gihatag kaniya ni Kristo. So mo kini siya nga akong kining tubag sa mga argumento nga giluwatan ni Brother, no? Nya Sister Yul, pila ko man ka minuto diha. Napantay line sa Okay, na 30 seconds. So ato na lang ni siyang ipasupot, no, nga bisan unsa man nga pag-isgot na to may tungod sa doctrine of infallibility of the Pope. Nga wa gyud kini siya kanabot sa kining implicability, no. So ang Santo Papa is infallible under certain conditions, no, kung tulo o upat condition din natin sa First Vatican Council, pero ang Santo Papa di implicable. Gani diya sa matag adlaw sa Santo Papa mo sa ulog man sa tus misa, uban sa katawan sa maingon akong sala. So kung doon na may mga Santo Papa sa Iglesia Katolika nga ato mo pamatud-an, noong dili kay ni sila daghan jutay ra nga nakahimo sa dagdag kalapasan batok sa kining sugo ni Kristo, it is not an argument against the doctrine of infallibility of the Pope. So salamat o balik na ito sa atong moderator. Salamat, Brother Mon. Sakto yung oras, Brother Mon. So,